in-unfollow ni Bea Alonzo sa Instagram si Mr. Vincent Ko. Mahalagang tandaan ang pag-unfollow ay sa social media ay isang otomatikong nangangahulugan na hiwalayan. May mga seryosong issue sa relasyon, ito yung karaniwang iniisip ng mga netizen kapag may nagaganap na unfollowing. Bea Alonzo, abay tuluyan nang tinuldukan ang kanya pong relasyon kay Mr. Vincent Ko matapos niyang gawin at isa publiko ang mga hakbang na ito. Ano nga ba ang ilan sa mga naging ganap dito po sa Spain kung saan ay natanong ito pong si Mr. Bayani Agbayani sa isang ambush interview. Sinagot niya po ang lahat ng ito. Yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, so ngayong araw, let's talk about this one. At bago tayo magpatuloy, ay panoorin po muna natin ang ilan sa mga ambush interview dito po kay Mr. Bayani Agbayani, no? Dahil matapos nga po na mag-launch ng sa isang event kung saan si Bayani ay natanong, dahil alam naman natin na si Bayani po ay yung anak po ni Mr. Bayani Agbayani ay pangasawa ng kapatid ni Bea Alonzo. Kaya naman kumpirmado na sila po at ang buong pamilya ni Bayani ay imbitado sana sa magaganap na kasal sa Spain. So dahil dito hindi na po naiwasan ng ilang mga reporters sa matanong si Bayani. Ito, panoorin natin. Supposedly, 1 month kami hanggang Portugal na. Kasi pangarap namin mag-asawa yan eh. 57 na ako. Sabi ko sa kanya. First Mr. Bayani, kumusta yung son-in-law mo na siya yung family niyo? Ay naku, kita sila. Mabait kasi si James. At mabait naman yung anak. Pareho silang chef eh. At saka yung mga apo ko, malalaki na. Yung isa, di ba, may diferensya sa pagpaningin. Pero awa ng Diyos, advance na yung technology. Makakakita. Ano yung inborn yun? Dalawang lalaki, si Santiago Pito at saka si Santiago Nito. Santiago kasi pangalan ng tatay niya James. Eh, ang pangtagalog ng James, Santiago. Hindi naman close, pero naging kaibigan ko din siya. Kaibigan ko siya. Wala, yung ano lang, inukumusta ko lang, kumusta, God bless. Ganda naman ako sa lahat ng kaibigan, kahit nila Senador Hong, inukumusta ko sila. Hindi ako nawawala doon sa Bible na nagpapadala ako ng mga Bible verses. Ang ganda naman isa sila. Si Bea. Hindi ko alam. Or yung family ni Bea? Basta ang alam ko lang, yung anak ko at saka yung asawa niya, sa kanila. Kasi mahirap makialam sa hindi ko dapat tinatapos. Mamaya, maka-offend pa ako o makapagsabi pa ako ng hindi naman maganda. Maganda na lang yung nandito tayo sa Ayun. So, sa interview po ni Mr. Bayani Agbayani, alam mo yung mga reporters kasi, kunyari tatanungin ka niyan kung ano yung bakasyon mo, pero intentionally, ang gusto talaga nilang malaman at makakuha sila ng scoop with regards dun sa tunay na nangyari sa kasalan ni Vincent Ko at ni Miss Bea Alonzo. So, sa huling tanong po sa kanya, sinabi ni Mr. Bayani, diba, kung talagang totoong may naganap na kasal, magkukwento yan kasi positive yung news eh. Pero dahil nga, hindi naging maganda, no, yung naging event na yun na dapat may kasalang maganap, parang minabuti na lang ni Mr. Bayani Agbayani na itikom yung kanyang bibig dahil ayaw niyang maka-offend ng tao, which is tama naman. Yun po ay isang malaking magandang attitude at etiquette po yun, diba? Pero sa ngayon ay pinag-uusapan po online kasi meron pong isang ulat na nilabas ang Daily Tribune noong June 18, 2026. Napansin ng mga netizen na tila in-unfollow ni Bea Alonzo sa Instagram si Mr. Vincent Ko. Ang naturang pangyayari ay agad na naging paksa at usapan sa social media dahil kilala ang dalawa bilang magkasintahan simula noong 2025. So mahalagang tandaan ang pag-unfollow ay sa social media ay isang otomatikong nangangahulugan na hiwalayan. Sa panahon ngayon, maraming dahilan kung bakit maaaring i-unfollow ng isang tao. Ang isa pa, una, maaring simpleng personal na desisyon lamang ito o may mga pagkakataon na nais ng isang tao na magkaroon ng mas pribadong spasyo sa social media o hindi lahat ng galaw online ay may malalim na kahulugan. So, ikalawa, maaring may hindi pagkakaunawaan sa mga relasyon, normal na tampuhan o hindi pagkakasundo. May ilang tao na gumagamit ng social media bilang paraan upang magbigay ng spasyo sa sarili habang inaayos ang isang sitwasyon. So, pangatlo, maaring bahagi ito ng pagprotekta sa pribadong buhay. So, dahil sikat si Bea
Bea, bawat kilos niya sa social media ay sinusubaybayan ng publiko. Posibleng nais lamang niyang bawasan ang atensyon ng publiko sa kanilang relasyon. Ika-4, no, maaaring may mga seryosong issue sa relasyon. Ito yung karaniwang iniisip ng mga netizen kapag may nagaganap na unfollowing. Gayunpaman, walang opisyal na pahayag no, mula kina Bea o Vincent na nagpapatunay na may hiwalayan o malaking problema sa kanilang samahan. Sa kasalukuyan nga nananatili itong haka-haka lamang. So, ano nga bang ibig sabihin nito sa pananaw ng showbiz observer? Kasi alam naman natin sa mundo ng showbiz, madalas na itinuturing na ang pag-unfollow bilang isang social media signal, ngunit hindi ito sapat na ebidensya upang sabihin na tapos na ang isang relasyon. Maaaring maraming celebrity and couples ang nag-a-unfollowhan noon, ngunit nagkabalikan din pagkatapos. Pero mayroon din mga nagpapatuloy sa kanilang relasyon kahit hindi sila nakapag-follow sa isa't isa. So, sa aking sariling opinion kasi kung susuriin ng mabuti, mas mahalagang tignan ang mga opisyal na pahayag at aktwal na pangyayari kaysa umasa lamang sa social media activity. Ang Instagram ay bahagi lamang ng online presence ng isang tao at hindi nito lubos na nasasalamin ang tunay na kalagayan ng isang relasyon. Sa kaso kasi ni Bea Alonzo, marami na siyang pinagdaan ng kontrobersya at mga usapin tungkol sa pag-ibig sa nakaraan. So dahil dito, natural na maging interesado ang publiko sa anumang pagbabago sa kanyang social media. Ngunit bilang mga taga-subaybay, mas makatarungang hintayin ang kumpirmasyon mula mismo sa mga taong sangkot kaysa bumungo tayo agad ng mga konklusyon, di ba? Sa madaling salita, ang pag-unfollow ni Bea kay Vincent Co ay maaaring senyales ng tampuhan o pagbabago sa kanilang personal setup o simpleng social media decision lamang. Pero sa ngayon, sa nakikita po, dahil po sa sunod-sunod na mga intriga at sunod-sunod na mga impormasyon na lumalabas, maaaring ito rin po ang senyales kung saan pinuputol na ni Miss Bea Alonzo ang kanyang ugnayan through social media with Mr. Vincent Co. Diba? So, sa ngayon, wala pang matibay na ebidensya na nagpapatunay na hiwalay na nga sila. Hanggat walang opisyal na pahayag, nananatiling haka-haka lamang ang lahat. So, ang lahat ng interpretasyon, 'di ba? So, hindi natin pwede kasing sabihin talagang totally hiwalay na sila or what, 'di ba? Kasi kahit ano pong tanong at kahit anong impormasyon na meron pong kinalaman sa kanilang canceled wedding, ay wala pong nilalabas si Bea nor Vincent Co. Kasi base siguro maaaring may pirmahan na naganap, no? Maaaring meron po silang parang meron silang kontrata na pagkatapos ng canceled wedding, nagkasulian ng mga gastusin. Pero, pwede yun, di ba? Na parang, sige, magbabayad kami kung ano man yung ginastos niya, pero walang lalabas sa publiko kung ano ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang kasal. Maaari kasing ganun, kasi alam nyo na, pera-pera, di ba? Pero, para sa akin, di ba, minsan katulad ng sinabi ni John Lloyd Cruz sa kanyang pelikula, na maaaring iniiwan tayo ng mga taong mahal natin kasi merong mas better na darating. So, yun na lang tayo, doon na lang tayo aasa, di ba? At maaaring hindi pa ito yung tamang panahon kay Bea. Ang daming beses man siya or ilang beses for the second time, 'di ba? Parang na-cancel yung wedding. Pero hindi natin alam yung totoong saloobin ni Bea Alonzo patungkol dito. Basta ang alam natin, imposibleng hindi nasasaktan si Bea kahit ipinapakita niyang nakangiti siya sa publiko. So kayo po, ano yung saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds Channel. God bless everyone. Tinalakay na mensahe ang maikling katagang I give up. Nagkakausap daw ulit si John Lloyd at Bea. Yan ang ating aalamin. So ang tanong ng marami, bakit nga ba agad na kumalat ang hiwalayan rumors? Naku po, Miss Bea Alonzo, isa sa mga itinuturing na dahilan kung bakit di umano nagkaroon ng hiwalayan sa dating collab team nito na si John Lloyd Cruz at si Miss Isabel Santos na siyang kasintahan nito ngayon. So yan ang ating pag-uusapan. May katotohanan ba ang mga spekulasyon sa likod ng isyong ito? So yun ating lilinawin. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget sa social media ang balitang nag-deactivate umano ang kanyang Instagram account, ang kanyang kasintahang si Miss Isabel Santos. Ang mas lalong nagpainit sa usapin ay ang cryptic o makahulugang mensahe na ibinahagi umano ni Isabel bago tuluyang mawala ang kanyang account sa Instagram. Isa sa tinalakay na mensahe ang maikling katagang I give up na agad na binigyan ng iba't ibang kahulugan ng mga netizen. Para sa ilan, isa itong simpleng emosyon or emosyonal na pahayag. Ngunit para sa iba, isa itong indikasyon na may pinagdadaanan ang socialite at maaaring may kaugnayan ito sa kanyang relasyon kay John Lloyd Cruz. Sa mundo kasi ng showbiz, sapat na ang isang cryptic post upang makabuo ng napakaraming teorya. Sa loob lamang ng ilang oras ay
maraming naging laman ng social media ang samot-saring opinyon. May mga nagsabing may problema umano ang relasyon ng dalawa. May mga nagsabi rin na baka nagpapahinga lamang si Isabel sa social media or this is what you call social media detox. At mayroon din mga naniniwalang wala naman talagang kinalaman sa pag-ibig ang kanyang post. Ngunit ano nga ba ang tunay na nangyari? So, sa panahon kasi ngayon, tila naging bahagi na ng kultura ng social media ang pagbibigay kahulugan sa bawat galaw ng mga celebrity. Kapag may na-delete na larawan, may nag-unfollow, o kaya naman nag-post ang malungkot na quote, agad itong binibigyan ng mas malalim na interpretasyon. Sa kaso kasi ni Isabel Santos, hindi na bago na sinusubaybayan ng publiko ang kanyang relasyon kay John Lloyd Cruz dahil isa si John Lloyd sa pinakakilalang aktor sa bansa. Natural lamang na maging interesado ang publiko sa kanyang personal na buhay. Ngunit may problema sa ganitong sitwasyon. Hindi lahat ng nakikita sa social media ay buong katotohanan. Minsan, ang isang simpleng mensahe personal lamang na refleksyon ng damdamin ng isang tao, partikular na sa araw, hindi ito nangangahulugan may hiwalayan na agad, may problema na agad, o may malaking isyong nagaganap sa kanilang buhay. So, ang tanong ng marami, bakit nga ba agad na kumalat ang hiwalayan rumors? Isa sa mga dahilan kung bakit mabilis na kumalat ang mga spekulasyon ay dahil sa katahimikan ng magkabilang panig. Walang inilabas na opisyal na payag sina John Lloyd at Isabel tungkol sa issue. So dahil dito lalong dumarami ang haka-haka. Sa entertainment industry, kapag walang kumpirmasyon, kadalasan ay mas maraming tanong ang lumalabas kaysa sagot. May mga netizen na nagmimistulang maghahanap ng palatandaan sa social media. Sinusuri nila ang mga lumang larawan, mga comments at maging mga dating post ang dalawa. Ngunit mahalagang tandaan na ang ganitong uri ng pagsusuri ay hindi sapat na ebidensya upang kumpirmahin ang isang hiwalayan. So, sa pangalan naman ni Bea, isa sa pinaka-interesanteng bahagi ng usapin ay ang biglang nabanggit ang ilang netizen ang pangalan ni Bea Alonzo. Bakit? Ganon ang tanong kasi meron po ditong post, ito pong si Mr. Sian Gasa. Sabi niya, hindi natin sure kung magkakabalikan pa ba si John Lloyd at yung Isabel, pero mas hindi tayo sure kung totoo bang chismis na nagkakausap daw ulit si John Lloyd at Bea. Yan ang ating aalamin. So tapos may sinabi siya ditong mga yung kanyang produkto na kanya pong ini-endorso. Sabi niya, sa kaloob-looban parang si John Lloyd lang at siya Ina, ang hindi lang natin sure kung mahaba din ba yung kay John Lloyd. Yan ang itatanong natin kay Derek. Ano ang pinagchichika nito ni Sian Gasa, So doon po nag-start lahat Bagamat wala pang anumang ebidensya na nag-uugnay kay Bea sa umano'y problema ng dalawa, marami pa ring netizen ang nabanggit sa kanyang pangalan. Kasi parang ang feeling ng mga netizen dahil po sa post na yun ni Sian Gasa nang sinabi niya nagkakausap daw di umano muli si John Lloyd Cruz at si Bea Alonzo, which is normal naman kasi magkaibigan sila, 'di ba? Parang ang babaw naman para pag-isipan ni Miss Isabel Santos na si Bea at si John Lloyd ay may relasyon dahil si Bea po ay kagagaling lang sa isang hindi magkagandahang relationship at maaaring kino-comfort lang ni Mr. John Lloyd itong si Bea dahil magkakaibigan sila from dun sa dati nilang naging programa, naging project, 'di ba? So sa simple lamang dahilan, sa loob ng maraming taon, naging isa sa pinakasikat na tambalan kasi ng kasaysayan ng Philippine Entertainment Industry sina Bea Alonzo at John Lloyd Cruz. Maraming pelikula at teleserye ang kanilang pinagsamahan. Hanggang ngayon, marami pa ring tagahangang hindi nakakalimot sa kanilang chemistry sa screen. So dahil dito, tuwing may lumalabas na balita tungkol sa personal na buhay ni John Lloyd, madalas nadadamay ang pangalan ni Bea. Subalit, mahalagang linawin na wala namang anumang ulat o pahayag na nagsasabing may kinalaman si Bea sa anumang issue sa pagitan ni John Lloyd at Isabel. Sa katunayan, ang pag-uugnay sa kanya ay pangunahing magmumula lamang sa mga imahinasyon at spekulasyon ng ilang netizen. Hindi madaling maging bahagi ng isang celebrity relationship. Habang ang mga ordinaryong magkasintahan ay maaaring harapin ang kanilang mga problema ng pribado, ang mga artista ay kailangan mabuhay sa ilalim ng mata ng publiko. Bawat kilos nila sinusuri, bawat larawan pinag-uusapan, bawat post ay may interpretasyon. So sa ganitong sitwasyon, hindi nakapagtataka kung bakit may mga celebrity na mas pinipili nilang lumayo muna sa social media, Yung pagde-deactivate kasi ng account ay maaaring paraan upang magkaroon ng katahimikan at private na spasyo. Hindi ito automatikong indikasyon na may hiwalayan ng naganap, di ba? So, sa pamamagitan naman ng katahimikan ni John Lloyd, dahil isa rin yan sa mga naging dahilan kung bakit nanatiling palaisipan din ang sitwasyon ng pagiging pribado ni John Lloyd Cruz. Matagal nang kilalang aktor sa pagiging tahimik pagdating sa kanyang personal na buhay. Hindi siya mahilig magbigay ng detalyadong paliwanag tungkol sa kanyang mga karelasyon. Mas pinipili kasi niya na maging private ang usapin tungkol sa personal niyang buhay. So dahil dito, maliit ang posibilidad na agad siyang maglabas sa mga pahayag para lang sagutin ang bawat lumalabas na
chismis. At marahil ito rin ang dahilan kung bakit lalong lumalawak ang mga spekulasyon. So, may isa rin sa mga pinakamahalagang aspeto rin no, na dapat po nating isaalang-alang yung tinatawag na mental health, social media at mental health. May isa, dahil madalas nakakaligtaan niya ng public, diba? Ang social media maaaring nagiging nakakapagod minsan, maraming tao, celebrity man o hindi ang pansamantalang lumalayo rito upang mapangalagaan ang kanilang mental health. Ang patuloy na pagbabasa ng komento, criticism at opinion ng ibang tayo maaaring makaapekto sa emosyonal na kalagayan ng isang tao. Posible ring ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit pinipili ni Isabel na pansamantalang mawala sa Instagram. Hanggang walang kumpirmasyon mula sa kanya, nananatiling bukas ang posibilidad, ang lahat ng mga posibilidad. So, yung mga issue, no, yung kasalukuyang issue na sinasabing inuugnay, yung pagbura nitong ni Miss Isabel Santos sa kanyang IG account, si Miss Bea Alonso, lahat po yun ay matinding espekulasyon lamang.